isang hindi pinangalanang operatiba ng US military, na kilala bilang The Mother, ang nagbroker ng isang arms smuggling deal sa pagitan ng ex-SAS Captain Adrian Lovell at arms dealer Hector Alvarez. Nakipagrelasyon siya sa kanilang dalawa at nagdadalang tao. Nang madiskubre niyang sangkot sila sa child trafficking, lumapit ang Mother sa FBI para maging informant. Habang ini-interrogate ang Mother sa isang safe house ng FBI Special Agent William Cruz, inatak ni Lovell ang lugar, nasugatan si Cruz, at napatay ang ibang FBI agents. Iniligtas ng Mother ang buhay ni Cruz at gumawa ng time-delayed bomb. Hinarap siya ni Lovell sa banyo at sinaksak bago mawalan ng malay dahil sa pagsabog. Pagkatapos ng pangyayari, nanganak ng premature na babae ang Mother sa ospital. Ininform ni Sake Eleanor Williams ang Mother na nawawala ang katawan ni Lovell at ang kanyang bagong panganak na anak na babae ay ilalagay sa foster family para sa proteksyon. Sinabi ni Eleanor na sinaksak ni Lovell ang tiyan ng buntis na Mother, kaya makatuwiran na kung malalaman niyang may anak siya, hahabulin niya ito. Ang Mother ay mayroong back-to-back tours sa Iraq at Afghanistan, may 46 na kumpirmadong pinatay at tumpak sa 1,300 metro gamit ang M24. Naiintindihan niyang hindi magiging ligtas ang bata kasama niya, kaya napilitan siyang mag-waive ng parental rights. Bumisita ang Mother kay Cruz at nagbigay ng 3 kondisyon: magkaroon ng ordinaryong buhay ang bata, makakakuha siya ng litrato tuwing kaarawan nito, at tatawagan siya kung mapapahamak ang bata. Dahil iniligtas ng Mother ang buhay ni Cruz, pumayag siya. Nagpatago ang Mother sa isang remote na cabin sa Alaska sa loob ng 12 taon, hanggang sa kontakin siya ni Cruz para magkita sa Ohio. Sinabi ni Cruz sa kanya na nang mahuli ng ATF ang ilang tauhan ni Alvarez sa Mexico, nakakita sila ng litrato ng kanyang anak na si Zoe, na nagpapahiwatig na natunto nila ang Mother. Habang binabantayan nila ni Cruz si Zoe, na naglalaro sa parke, dinukot ng mga tauhan ni Alvarez si Zoe. Nabaril ng Mother ang ilan sa kanila, bago tumakas, kasama si Cruz mula sa mga pulis. Habang iniisip ni Cruz na pangransom ang pagkidnap kay Zoe, alam ng Mother na ginawa iyon para ilabas siya sa kanyang pagtatago. Nakilala niyang ang namumuno sa pagkidnap ay si Tarantula, ang kanang kamay ni Alvarez. Pumunta sila sa Havana, Cuba, para maghanap ng bakas kung nasaan si Zoe. Nahuli nila si Tarantula, ang kanang kamay ni Alvarez, na nagsabi na hawak siya sa bahay ni Alvarez sa The Plantation. Sinabi ni Tarantula na gagawin ni Alvarez ang mga hindi masabi sa bata, at hindi malamang magpapalit si Alvarez para kay Zoe. Pinatay ng Mother si Tarantula matapos siyang pahirapan. Kinagabihan, inamin ng Mother kay Cruz na si Lovell ay ex-SAS, na nag-train ng kanyang sniper unit sa Afghanistan. In-recruit siya ni Lovell para sa covert, off-the-books operations, dahil wala siyang pamilya at hinaharap. Pagkatapos noon, nag-tour ang Mother sa Guantanamo Bay, kung saan nakita niyang pinapalabas ni Alvarez ang mga armas mula sa base nang hindi napapansin. Pinagsama ng Mother si Alvarez at Lovell. Si Alvarez ang may mga armas at si Lovell ang may network para ibenta at ipamahagi ang mga ito. Nakipagrelasyon siya sa kanilang dalawa. Natuklasan ng Mother na si Alvarez at Lovell ay nagta-traffic ng mga bata. Pinasok nila ang bahay at magkasamang sinagip si Zoe. Pinatay ng Mother si Alvarez. Gustong malaman ni Alvarez kung si Zoe ay anak niya, pero malinaw sa Mother na hindi iyon mahalaga. Habang ibinabalik si Zoe pauwi, napansin ni Zoe ang Mother na parabang ina niya siya. Nagdesisyon ang Mother na umalis at payagan si Cruz na ibalik si Zoe sa kanyang foster parents. Naunahan sila ni Lovell. Dumating ang Mother, inatake si Lovell, at tumakas kasama si Zoe. Galit na galit, pinatay ni Lovell si Cruz. Naiintindihan na hindi ligtas si Zoe kung babalik siya sa kanyang bahay, dinala siya ng Mother sa cabin. Tinawagan ng Mother ang foster parents ni Zoe at sinabi sa kanila na ligtas si Zoe, pero hindi pa makakabalik sa normal na buhay. Nangako ang Mother na ibabalik si Zoe sa kanila ng ligtas. Sa paglipas ng panahon, tinuruan niya ang batang babae ng survival training. Tinuruan ng Mother si Zoe kung paano magmaneho, tumakbo, bumaril, at magkilala ng mga senyales ng panganib sa kalikasan. Galit si Zoe dahil hindi pa rin inaamin ng Mother na siya ang tunay niyang ina. Ipinaliwanag ng Mother na kailangan matutunan ni Zoe na protektahan ang sarili. Nakagat si Zoe ng mga anak ng lobo sa kagubatan.
Dinala siya ng mother sa ospital, pero sinabi ni Zoe ang tunay niyang pangalan ng hindi sinasadya, na inilagay sa computer. Napagtanto ng mother na parating na si Lovell, kaya nagdesisyon siyang iwan si Zoe kay Johns, Paul Racy, dating kasamahan niya sa hukbo. Galit na malaman na muli siyang iiwan ng kanyang ina, hinarap ni Johns si Zoe, na hinikayat siyang intindihin ang mother sa pamamagitan ng kanyang mga kilos at hindi ng kanyang mga salita. Pagkatapos makita ang liham mula sa mother na nagpapaliwanag na lahat ng ginawa niya ay para kay Zoe, nagdesisyon si Zoe na bumalik sa cabin at tulungan ang ina laban sa mga sumasalakay. Nagkaroon ng huling labanan ang Lovell at ang kanyang mga tauhan laban sa dalawa. Minina ng mother ang kagubatan sa paligid ng cabin. Ngunit natuklasan ni Lovell ang mga mina at ginamit ang mga ito para sirain ang cabin. Nakita ng mga tauhan ni Lovell si Zoe na nagmamaneho papunta sa cabin at sinugod ni Lovell siya. Napatay ng mother ang lahat ng tauhan ni Lovell bago siya hinarap. Si Zoe ay nasa isang vantage point at sinabi ng mother sa kanya na tumakbo, pero nagdesisyon si Zoe na lumaban. Binaril niya si Lovell sa balikat ng mother, pinatutunayan na siya ngayon ay kasing tapang ng kanyang ina. Habang nawalan ng malay ang mother, hinuli ni Lovell si Zoe at mabilis na umalis, pero binaril siya ng mother at napatay. Sa pagkamatay ng kanyang mga dating kaalyado, ibinalik ng mother si Zoe sa kanyang adoptive family. Hindi na kailangan magtago, patuloy niyang binabantayan si Zoe mula sa malayo.